Hiningi ngayon ni Senator Raffy Tulfo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang pangalan ng mga nanalo ng napakalaking jackpot prize sa loto. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games na kanyang pinamumunuan, ipinasumite niya kay PCSO General Manager Mel Robles ang pangalan sa executive session o sa closed door meeting. At if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Pinaiimbestigahan ngayon ni Senator Raffy Tulfo ang patungkol sa isang controversy na nangyayari po sa Philippine Charity Sweepstakes Office kung saan nagkaroon nga po na pag-usapan sa social media ang patungkol sa isang viral photo that was posted lone bettor who won the jackpot prize of Lotto 642 draw was edited to conceal the person's identity, which is lagi po nilang ginagawa yun. Speaking at the hearing by the Senate Ways and Means panel last Thursday, the PCSO clarified that the image was altered to hide the clothes worn by the winner when she claimed her prize. The photo, which was posted on PCSO official social media channels, has since gone viral with social media users poking fun at the seemingly unrealistic image of the person. Ito po ay isa sa mga pumukaw sa atensyon ng maraming mga Pinoy na tila baga ang kanilang hinala ay gawa-gawa lang daw di umano yung nanalo po ng napakalaking prizes dito po sa nasabing sweepstakes so sa PCSO. So PCSO General Manager Melquiades Robles said that the one previous Lotto winner had complained that they were identified in PCSO's photos because of their clothing. So one time we covered the face but they were identified through their clothes. The winner then complained to us, Robles said. I agree it was very poor editing but the objective is to conceal the clothing that will identify them, sabi niya. So sinasabi niya na meron na daw nagreklamo noon na parang nakilala po siya sa damit. So ang ginawa po nila totally, inedit po nila na bagay na hindi pinaniniwalaan ni Senator Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo then asked why it was not enough to simply cover the person's face. For example, what if on that day their neighbor would notice their clothes? One winner previously complained that they wore their favorite clothes. It's for the purpose of concealing identity. Ito po yung sinasabi ni Mr. Melquiades Robles, na siyang humarap po dito po sa nasabing hearing. Sabi po ng post si Senator Raffy Tulfo last January 18, 2024 Thursday, ngayon, sa hearing na ginanap ngayong araw sa Senado, kinukumpirma mismo ng General Manager ng PCSO na si Mel Robles na edited ang picture na nanalong babae sa 642 draw na nagkakahalaga ng 43,882,361 and 60 centavo noong December 2023. Inamin ni Robles na pinalitan ang buong anyo ng babae kasama na rito ang damit niya para hindi raw ito makilala ng kanyang mga kapitbahay. Humingi pa nga daw ng pasensya si Robles dahil sa poor editing. So yun po yung paliwanag ni Melquiades Robles. Narito po ang investigasyon. Let's watch this. Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm so sorry, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po yan. Tunay na tao to. Tunay na tao po yan. Okay, so kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690.
questionable din sa part po ng mga sa Senate panel na there are clamor to know the truth because many are saying to that person who won the 690 million was not a legit bettor but instead a friend of person who invested 30 million. Ito po yung pinagtatalunan ngayon na parang naglalabas po sila ng mga nanalo, which is sabi nila ito daw po ay kaibigan or parang investors dito para po masabing may nanalo na sa 690 million to win. And dahil po dito, the senator also asked Robles to reveal the identity of the bettor during an executive session, a closed-door meeting used by lawmakers to discuss sensitive issues necessarily to be kept from the public. Ito po yung request ngayon ni Senator Rapi na sana daw ilabas daw di umano nitong si Mr. Robles yung identity, no? Ng mga taong nanalo, nagkiklaim na siya ang nanalo ng 690 million. Kasi para sa kaunawaan po ninyo, maaari po kasi na dinideklara nila sa kanila pong opisina na may nanalo na, pero ang totoo niyan is wala talagang nakakuha. Kumbaga parang to make sure na talagang na talagang meron ngang legit na winner, ito po yung ginawa ni Senator Rapi. Panoorin natin ito. Ngayon ni Senator Rafi Tulfo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang pangalan ng mga nanalo ng napakalaking jackpot prize sa loto. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games na kanyang pinamumunuan, ipinasumite niya kay PCSO General Manager Mel Robles ang pangalan sa executive session o sa closed-door meeting. Habang kausap si Robles, sinabi ni Tulfo na particular na gusto niyang malaman ang sinasabing nanalo ng mahigit 600 million pesos sa loto para mapaimbestigahan sa private detective dahil mayroong impormasyon at bali-balita na katropa nila sa PCSO ang nanalo matapos umanong mag-invest ng 30 million pesos. Kung aniya mabatid ng kukunin niyang investigador na hindi katropa, iahayag niya sa publiko na chismis, o kung mabatid na hindi katropa, iahayag niya sa publiko na chismis lang ito. Pero kung iba ang malaman, paiimbestiga niya sa NBI, PNP, DICT at lahat ng pwede mag-imbestiga. Gusto ring malaman ang identity ng Lotto jackpot winner na Photoshop sa litratong inilabas ng PCSO at naging viral na. Sabi ni Robles, kumpleto naman ang kanilang record. Si Robles ay PCSO General Manager. Sabi niya kumpleto naman ang kanilang record at pwedeng isampina ng mga senador ang jackpot winners. Habang inamin na Photoshop ang nag-viral na litrato ng jackpot winner para umano itago ang identity at nagsorry na lang na hindi maganda ang pagkaka-Photoshop. Hindi naman kumibo si Robles at hindi sumagot si Robles at iba pang PCSO officials sa 2 beses na pahayag ni Tulfo ukol sa munika tropa ng mga taga-PCSO ang nakakuha ng malaking jackpot. Yan ang pinag-uusapan dito, yung nasa picture na yun, babae? Dalawa ka rin eh. Yung nasa picture kasi, nanalo yun ng 43 million pesos, yun yung Photoshop. Okay. Oo. Yung sinasabi naman ni Tulfo na may bali-balita na katropa daw ng mga taga-PCSO yung nanalo, ang napanalunan nun 600 million plus. Wow, mahigit ka natin bilyon. Dalawa yung nakapanalo ng 600 million, Karen. Kagabi, Baka nagdududang